ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong ayaw magbanat ng buto para kumita ng malinis na pera. Mga taong walang ibang kaya kundi ang dumepende sa iba. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang manggamit ng iba? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Paulo, 25 years old at isang proud sugar baby o baby boy ng mga matatandang babae o matrona. Madalas ay byuda ang mga target ko. At syempre required na may kaya sila sa buhay o maraming koneksyon para mapakinabangan ko. 19 years old ako noong nagsimula kong pakinabangan ang kagwapuhan at katawan ko. Para sa mga matronang magsustento sa akin. Come and go lamang din naman ang mga matronang ito, Papa Dudut. Minsan ay nakakahanap na sila ng mas bata sa akin o mas magaling lang talaga silang bulahin. Madalas naman ay nahuhuli lamang sila ng mga anak nila at tinututulan ang mga ginagawa nilang pagkuha ng aliw mula sa mga katulad kong sugar baby. Isa sa mga pinaka-loyal kong taga-sustento ang isa sa mga paborito kong matrona. Itago na lang po natin sa pangalang Marcia. 60 years old at kaedad lamang ng nanay ko. Sobrang galante ni Marcia. Lahat ng ituro ng uso ko ay bibilhin niya. Hindi pahirapan sa kanya kung anuman ang gustong ipabili ko. Mayaman naman kasi talaga siya. O mas magandang sabihin na mayaman ang naging asawa niya. Matagal na siyang byuda, maswerte lamang na iniwanan siya ng mga negosyo at iba pang mga yaman. Yun nga lang, Papa Dudut, ay wala silang naging anak. Kaya ang libangan ni Marcia, ako at wala nang iba pa. Pau-pau ko. Ay bakit na kasi maangot ang baby ko? Kasi naman. Wag na lang pala, nakakahiya. Ngayon ka pa ba nahiya sa akin? Nakita ko na ang lahat sa'yo eh. Uy, wag maingay. Baka marinig ng iba. Maingit pa bigla. Iinggitin ko talaga sila. Kasi wala silang baby boy na pinagpala na makinis pa. Nawawala na nga ang kinis ng balat ko dahil sa stress eh. Ay, hindi na to kaya ng moisturizer lang. Ay bakit ba kasi? Ano bang kailangan ng pau-pau ko? Wag na. Sasarilihin ko na lang to. Ay, wag namang ganun. Ano bang kailangan mo? Sunscreen from Korea o Japan? Meron ako nun. Gusto mo bang magpa-body scrub? Hindi yan ang kailangan ko eh. Ano nga? Nai-stress kasi ako, baby. Paano ba naman? Malapit nang kumupas yung mga t-shirt ko, kakalaba. Wala na rin sa uso. Hirap na ako mamili ng isusuot kada aalis ako. Yan lang ba ang problema mo? After ng meeting ko mamaya, pagsha-shopping kita. Hindi dapat kumukupas ang damit ng baby ko. Kasalanan ko rin naman. Kasi palagi ako naglalaba. Hand wash pa. Nai-stress na naman ako bigla. Tingnan mo naman itong mga kamay ko. Hawakan mo. Ay, ang lambot naman ng kamay mo. Hindi na nga malambot ang mga kamay ko eh. Tingnan mo nga oh. Konti na lang kasing gaspang na ng talampakan ko yung mga palad ko. Dahil sa kakalaba ko to eh. Bakit kasi ikaw pa ang naglalaba?
Bakit hindi mo na lang ipalaundry? Ako na lang ang magbabayad. Wala kasi akong tiwala sa mga laundry shop. Baka mamaya mapag-interesan pa nila ang mga damit ko. Alam mo namang puro branded tong damit ko. Oo, alam kong branded yan. Ako kaya ang bumili lahat ng mga damit mong yan. O di ba? Kaya nga sayang kung nanakawin lang sa laundry shop. Kaya sana, ang gusto ko, bagong automatic washing machine. Yung meron na ring dryer para hindi na ako magpiga. Saka para tuyo na agad yung mga damit ko. Naku, iyan lang naman pala ang kailangan mo. Hindi mo na lang ako diniretso. O sige, bibigyan kita ng perang pambili niyan. Yun! Thank you, my loves, The best ka talaga. Saka syempre, huwag mong kakalimutan yung bayad para dun sa utility man na magkoconnect at mag-ayos ng washing machine sa bahay, ha? Oo, may kakilala ko. Ako nang bahala riyan. Huwag ka nang ma-stress. Mag-relax ka na para hindi na mag-dry ang skin mo, okay, baby? Ay, tsaka yung sunscreen na rin pala. Orderan mo na ako ng marami. Pero gusto ko yung galing Korea para opa ang datingan ko sa arawan. Noted sa lahat ng yan. At mamaya, mag-grocery na rin tayo para may stocks kayo ng nanay mo sa bahay ninyo, okay? Ay, kahit kami na lang ni nanay ang mag-grocery. Idagdag mo na lang sa allowance ko. Kasi banding kasi namin ni nanay yung pamimili. Alam mo naman na bihira na kami magkasama kasi palaging ikaw yung uuna ko. Kaya bigyan mo na lang ako ng pera pang grocery. Kami nang bahala ni nanay doon. Love you. Uy, yung pambili ng washing machine Naalala ko ang unang gig ko sa pagiging sugar baby. Isang matandang babae na meron pang asawa. Meron namang basbas mula sa baldado niyang asawa ang pagkakaroon niya ng sugar baby. Kaya hindi ako masyadong na-guilty noon. Pero sa unay, mandidiri ka talaga kung hindi ka pa sanay sa ganong kalakaran. Pikit mata ko na lamang na tinanggap ang gustong ipagawa sa akin ng unang naging sugar mommy / matrona ko. Kapalit naman kasi noon ay pera. Malaking tulong ang perang kinikita ko sa pang-sugar mommy para sa amin ng nanay ko. Papadudot hindi malaki ang mga unang kinikita ko noon dahil nagsisimula pa lamang akong bumuo ng pangalan ko sa industriya ng sugar babies. Pero sapat naman na yon para masustentuhan ang mga pangangailangan namin ni nanay noon. Kami na lamang kasi ang magkasama sa buhay. Sa pagkakatanda ko ay 7 years old lamang ako noong iniwan kami ni tatay para sumama sa mayamang babae. Pinili niya ang babaeng yon kesa sa amin. Inamin niyang nasilaw siya sa pera at palibasa nga ay mahirap kami noon at siguro'y napagod na lamang si tatay na magtrabaho ng magtrabaho. Pero hindi naman kami umangat sa buhay. Kaya noong may nagpakita sa kanya ng interes, agad na niyang sinunggaban. At iniwan kami ni nanay bilang kapalit. Ay, Paolo, bakit ba bigla-bigla kang nag-ayang mag-grocery? Marami pa naman tayong stock sa bahay. Nay, balita ko kasi may bagyong parating kaya mabuti nang handa tayo. Ay, oo nga. Meron nga palang bagyong parating. Ilabas mo na lahat ng damit mong marumi mamaya pagka-uwi natin. Pati yung bedsheet mo, palitan na rin para maisama ko na sa labahan. Habang hindi pa nagtatago ang araw, mamadaliin ko ng paglalaba. Teka, relax ka lang, Nay. Hindi na natin kailangan ng araw para makapagpatuyo ng labada. Bakit? Ang ibig kong sabihin, bibilhan na kita ng automatic na washing machine. Ay, yung merong dryer? Yung hindi na kailangang bantayan palagi? Oo, bantayan na lang po natin yung bill ng kuryente kasi panigurado, tataas ang singil sa atin sa susunod. Ay, ayoko na pala niyan. Mataas palang konsumo sa kuryente. Talo tayo riyan.
Hayaan mo na ako sa batsa at palo-palo. Kaya ko pa naman kahit mano-mano. Ay nako Nay, hindi ko naman nahahayaan na mas lalong gumaspang ang kamay nyo kakalaba. Kaya nga bibili na tayo ngayon ng washing machine para hindi na kayo mapapagod. Mahal ang singil sa kuryente ka mo. Walang problema ron Nay, kaya kong bayaran kahit umabot pa ng 10,000 ang kuryente natin kada 15 days. Sabi ko naman sa'yo, promoted ako sa trabaho ko, saka meron pa akong bonus kada buwan dahil marami akong naipapasok na kliyente sa office namin. Talaga ba anak? Naku, napakaswerte mo nga naman. Pero sana, makwentuhan mo ako tungkol dyan sa trabaho mo ha? Kasi nagtatanong sa akin ang mga tita mo. Wala naman akong masabi sa kanila kung anong trabaho mo tsaka kung bakit ganyang kalaki ang kinikita mo. Huwag na lang kasing magkwento sa kanila. Hindi naman nila kailangang malaman kung anong proseso sa trabaho ko Mahihirapan lang silang maintindihan kasi komplikado yung kalakaran dun sa office. Komplikado? Baka naman mamaya gumagawa ka ng illegal, ha? Nako, di bali na magkanda sugat-sugat ang kamay ko kakalaba. Huwag ka lang papasok sa mga pinagbabawal na trabaho. Nay, legal po ang trabaho ko, no? Kaya nga sa office ako pumapasok, di ba? Ano ba kasing klaseng trabaho yan? Kahit sa akin mo na lang ipaliwanag para maintindihan ko naman. Nay, hanggat maaari kasi kapag nasa labas na ako ng office, ayoko nang pinag-uusapan pa yung tungkol sa trabaho ko. Gusto ko lang mag-relax kapag kasama kayo. Kaya, alam nyo, bumili na tayo ng mga kailangan natin sa bahay. Tapos bumili na tayo ng washing machine, ha? Ay, anak, baka naman pwedeng maglambing ng sunscreen tsaka moisturizer. Kasi alam mo naman ang nanay mo. Nagkakaedad na. Kailangan ko ng panlaban sa katandaan. Nakita ko sa Facebook mainam daw ang sunscreen araw-araw. Ano ko, Nay? Merong regalo sa akin ng boss ko ng mga sunscreen galing Korea. Ay! Oo, bukas kukunin ko sa office. Yun yung gamitin mo para pwede ka nang humilera dun sa mga bida nung K-drama. Naku! Galing talagang Korea. Ay, maiinggit lalo sa akin ang mga kapitbahay natin pag nakita nilang kulay Koreana na ako. Mas lalo pa silang maiinggit kapag pinakinis pa kita lalo. Ay, paano mo naman ako mapapakinis, nak? Naku, Nay, magpapa-facial ka twice a month. Hindi lang yan, ha? Ako na rin ang bahala sa Glutadrip tsaka sa body scrub. Papatayin natin sa inggit yung mga kapitbahay natin na yan. Papadudot, hindi alam ng nanay ko ang tungkol sa pagiging sugar baby ko. Bakit ko naman sasabihin sa kanya? Alam ko namang pipigilan niya ang ginagawa ko. Lalo't sa ganong dahilan kami iniwan ni tatay noon. Naniniwala naman siya na nagtatrabaho ako sa opisina. Noong hindi pa ganong kalakas at kadalasang kita ko sa pag-sugar baby, inakala ni nanay na nagtatrabaho ako sa call center. Sa gabi na kasi ako lumalabas ng bahay at tanghali na akong umuwi. Siyempre sa gabi ako madalas kinikita noon ng mga matrona ko. Nag-i-stay kami sa motel hanggang bago magtanghalian. Pagkatapos noon ay umuwi ako kaagad para makaligo na. Para matanggal kahit papaano ang pandidiri ko sa ginagawa ko noon. Hanggang sa tumagal at nasanay na ang katawan ko na dumadampi sa katawan ko ang mga matatandang mga babae. Nasanay na akong umaasa sa kanila sa lahat ng kailangan kong pangpinansyal. Hindi ko nga nakikita ang sarili kong nagtatrabaho sa opisina o kahit saan pa maliban sa pagiging sugar baby ko. Mas madali ang pera. Mas malaki kumpara sa kinikita ng iba. Siguro isang pasasalamat na lamang din na natutunan ko ang ganitong kalakaran dahil sa tamad kong tatay. Sabi nga nila mga kapuso like father like son, ika nga. Wala na akong balita kay tatay at kung nasaan man siya. Sana ay ubos na ang pera ng babaeng pineperahan niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naibili ko na si nanay ng automatic washing machine.
Kita ko kung gaano siya nag-relax nang maibili ko ng washing machine. Nakaharap na lamang siya palagi sa salamin at pinagmamasdan ang mapula niyang labi at pisngi dahil sa mga makeup na binili ko sa kanya. Lagi din siyang nagsiselfie ng walang filter. Hindi na niya kailangan ng filter kasi sobrang kinis at puti na niya dahil sa Glutadrip na naging maintenance na niya, Papa Dudut. Nakakatuwa na makita ang aliwalas ng mukha ni nanay. Relax at hindi na siya stress. Hindi gaya nung naghihirap pa lamang kami. Ni bumili ng bagong tsinelas ay hindi niya magawa para sa sarili niya. Palagi niyang nire-repair ang pigtas na tsinelas niya gamit ang wire at goma. Yun marahil ang inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagkayod bilang sugar baby. Ayoko nang makita si nanay na nagre-repair ng lumang tsinelas gamit ang wire at goma. Gusto ko siyang bilhan palagi ng bagong labas na mga sandals at sapatos. Kaya naman sinikap kong galingan ang pambobola sa mga matrona ko. Isa na sa ginagalingan ko ng pangbobola ay si Deli. Senior na rin at isang biyuda, Papa Dudut. Mabusisi ito sa mga inaabot niya sa akin at hindi kasing galante ni Marcia. Pero malawak ang koneksyon niya sa gobyerno at iba pa. Kaya alam kong magagamit ko yon para maambunan ako ng tulong balang araw kapag kinakailangan na. Deli, matagal ka pa ba riyan? Kanina pa ako rito sa kamo. Oh. Babad na ako rito. Teka lang at may inaasikaso akong mahalaga. Gusto mo ba lumabas na lang muna ako dito sa hotel para hindi ka maistorbo? Nakakapagtrabaho naman ako kahit nandyan ka. Diyan ka na lang sa kama. Humilata ka riyan at mamaya tatabihan na kita. Nabuburyong na kasi ako rito Lahat na ng posisyon sa paghiga, nagawa ako na. Buksan mo na lang ang TV. May cable naman na ata dyan Manood ka ng balita para updated ka sa mga kaganapan sa Pilipinas. Para naman makasali ka na sa usapan namin ng mga amiga ko kapag lumalabas tayo. Bakit kasi kailangan ko pang makisali sa usapan nyo ng mga kaibigan mo? Hindi naman ako nakaka-relate. Puro sa ekonomiya, politika, relihiyon. Wala man lang bang tungkol sa showbiz para makapag-ambag naman ako kahit papaano? Ay nako, hindi nakakahasa ng utak ang mga chismis at showbiz. Habang bata ka pa lang, dapat busugin mo na ang utak mo ng mga iba't ibang kaalaman. Makakatulong yan sa'yo kapag nakikipag-socialize ka na sa mga matataas na tao. Ano ba yan? Palagi mo na lang akong pinapangaralan. Ang pinunta ko rito, lambingan. Hindi lecture, ha? Lambingan ba talagang pinunta mo o allowance? Syempre kapag may lambing, matik na yung allowance. Ay nako ka, mabuti na lang talaga at gwapong-gwapo ka. At malaki ang katawan. Kaya sulit ang allowance na inaabot mo sa akin, di ba? Kahit payat tong utak ko. Deli. Ay, wag mo na akong kulitin sa allowance mo. Nagdagdag na ako last month. Aba, matuto ka namang makontento. Hindi naman yun Ay, ano pala? Baka naman pwede mong matulungan yung tsuhin ko na nakulong. Kapatid yun ni nanay. Nakikiusap sa akin na magawa ng paraan yung kaso niya. Bakit sa akin ka lumalapit? Attorney ba ako? Pulis? Alam ko kasing marami kang koneksyon. Ano bang kaso ng tsuhin mo? Nakapatay. Nakapatay? Ewan ko ba dun sa tsuhin ko? Hold upper pala. Tapos ayun, hindi niya sinasadyang mapatay yung hino-hold up niya. Tinutukan lang naman ng bread knife ng tsuhin ko yung hino-hold up niya kaso biglang pumalag yung biktima. Sinuntok yung tsuhin ko. Syempre, kailangan lumaban ng tsuhin ko. Sinaktan na siya, di ba? Kaya ayun, napuruhan niya yung biktima. Paano, Deli? May lusot kaya? Marami pa akong kailangang alaming detalye. Siya, susubukan kong gawa ng paraan. Yay! Teka,
Saan pa ba ang masakit sa'yo para malagyan ko na ng ointment? Yung tuhod mo? Nagbabadya ba ng rayuma yan? Yung balakang? Aling buto mo yung tumutunog ngayon para mahimas ko na? Ha? Sa pagmasahe ko noon kay Deli ay bigla kong naalala si nanay. Naalala ko noong nagsimula kaming dalawa na lamang ang magkasama. Laging nasa labas si nanay para rumakit sa palengke. Tagabuhat siya ng mga prutas at gulay tuwing madaling araw. Tagahugas ng mga gulay sa tanghali, sa gabi naman ay tagawalis ng kalsada. Alanganing oras na ang uwi niya at pansin ko kung paano siyang paika-ika kung lumakad dahil sa sakit ng katawan. Kaya lagi akong may katabing ointment noon para pagkabukas pa lamang ni nanay ng pinto ay sinasalubong ko na siya ng ngiti at ino-offera na agad ng masahe. Doon ko nakikita kung paano ngumingiti si nanay sa akin, Papa Dudut, para bang nawawala bigla ang pagod niya. Parang sa isang iglap ay lahat ng pananakit ng tuhod, kamay, likod at balakang niya ay nawawala ng bigla. Bata pa lamang ako ay natuto na akong magmasahe. Kaya naman nagamit ko yon sa mga teacher ko pagkatapos ng klase. Nagpapamasahe sila at syempre may bayad po yon. Inuuwi ko kaagad kay nanay para may pandagdag sa pambili ng ulam. Hanggang sa pagbibinata, nagamit ko ang pagmamasahe ko para kumita. Sa pagmamasahe ko nga sa isang pinagbabawal na spa, ay nakilala ko ang unang naging sugar mommy ko. Nagustuhan nila ang hagod ko at hinahanap-hanap nila yon, Papa Dudut. Nay? Nay, nakauwi na po ako. Paolo, anak! Kanina pa kita hinihintay. Mabuti na lang at nakauwi ka na. Naku, saktong-sakto. Nagluto ko ng sinigang na hipon. Paborito mo. Uy, biglang kumulo yung tiyan ko dun ah. Halika na para makakain na. Habang mainit pa ang sabaw. Ginawa na rin kita ng patis na may sili at kalamansi. Lalong kumulo yung tiyan ko sa sausawan na yan ah. Naglaway naman tuloy ako bigla. Talo ko pa tuloy yung naglili. Oh, ibaba mo na yung mga bit-bit mong paper bag para makakain ka na. Halika na. Ay, si nanay naman oh, hindi man lang na-excite sa nakitang mga paper bag na bit-bit ko. Ano ba yung mga pinamili mo? Ikaw na bata ka talaga. Hindi na kasya ang mga damit mo sa aparador, ha? Tapos nag-shopping ka na naman ulit. Eh di bumili tayo ng bagong aparador para magkasya ng mga damit ko. Pero nay, alam nyo, hindi naman sa akin tong mga nasa shopping bags eh. Para sa inyo to. Ay, para sa akin? Bakit? Birthday ko na naman ba, anak? Oh, bakit? Tuwing birthday ka lang ba dapat regaluhan? Wala namang okasyong kailangang i-celebrate para bilhan mo ko ng regalo. Nay, gusto ko lang i-celebrate ang pagiging best nanay nyo sa buong mundo. Anak ha, ang corny mo na. Naghahanap ka lang ng dahilan para gumastos eh. Nasa mall na kasi ako kanina. Nakita ko ang daming bagong labas ng mga damit. Feeling ko bagay sa inyo lahat ng pinamili ko. Check nyo, dali. Ito oh. Patingin nga. Anak, ang gaganda nito, hala. Oh, di ba? Ang mamahal din ako. Ay naku, isuli mong lahat ng to. Anak, masyadong mahal. Parang 2 buwang groceries na natin to eh. Magkano ba? Ay, naku, baka pang 4 na buwan pa. Oy, Nay. Hindi ko na po isusoli yan, no? Sa inyo na yan. Enjoyin nyo na lang para kapag nagsisimba kayo ng mga plastic nyong friends, meron kayong ipangrarampa. Patayin nyo sila sa inggit, Nay, ha? Make your son proud, ha? Naku, ikaw talagang bata ka. Kung iniipon mo na lang ang perang pinangbili mo rito, hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Kailangan handa tayo. Oh, ito na yung huling beses na bibilhan mo ko ng luho, ha? Mag-iipon na tayo. O sige po, kung saan kayo magiging masaya. Mag-iipon tayo, pwede tayong bumili ng bahay para hindi na tayo umupa. Magnegosyo tayo, tapos mag-travel tayo sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
Tapos, bibili tayo ng... Oo. Nay! Naku, kakasabi ko lang kung saan kayo magiging masaya eh. Tapos bigla naman kayong iiyak dyan. Pasensya ka na anak ha. Masyado lang siguro akong masaya. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na umaasensa na tayo. Dahil sa'yo. Dahil sa pagpupursige mo. Salamat ha. Nay, Bigla na lang sumasakit tong puso ko kapag naaalala ko yung pinagdaanan natin mula nung iniwan tayo ng tatay mo. Yung hiya ako sa'yo noon anak kapag nakikita mong minumura na ako ng landlady natin dahil hindi ako makabayad. Kung paano tayo tumatakas tuwing madaling araw kapag alam nating alanganin na tayong makabayad. Bigla kong naalala kung paano tayo nagtsatsagang matulog sa waiting shed dahil walang kamag-anak natin ang gustong magpatuloy sa atin kasi wala silang tiwala sa atin. Akala nila pag nanakawan natin sila. Kasi alam nilang kapos tayo. Nakakahiya anak. Kaya pasensya ka na ha. Kung hindi kita naigapang ng maayos noon. Tapos ngayon, imbis na akong bumawi sa'yo, ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan para mabuhay ako. Pasensya na anak ha. Pasensya na kung kulang ang galing ko sa pagiging ina. Papadudot para akong dinudurog sa mga iyak at salita ni nanay. Ramdam ko noon ang sama ng loob niya dahil hindi niya naibigay sa akin ang buhay na masagana. Hindi ko naman siya sinisisi kailanman kung naghirap kami. Kay tatay lang talaga ako galit noon, wala akong tampo kay nanay. Alam kong ginawa niya ang lahat, kaya nga nagpursige ako para makaahon kami sa hirap. Ginawa ko po ang lahat kahit pa sabihing ginamit ko ang katawan ko para mabuhay kami. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang mabigyan ng magandang buhay si nanay, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay pinangako ko na yon sa kanya. At hanggat kaya ko, hanggat napapakinabangan ko pa ang itsura at katawan ko ay hindi ako titigil na gawin yon. Niyakap ko si nanay at pinatahan. Sinabi ko sa kanya na hindi na niya muling mararanasan ang hirap sa buhay. Kaya naman tinupad ko ang pangako ko sa kanya na mag-iipon kami para sigurado ang magiging kinabukasan namin. Pinahawak ko kay nanay lahat ng kinikita ko at marunong po kasi si nanay na mag-ipon. Marami rin siyang nakwento na pwede naming pagkakitaan. Oo lamang ako ng oo. Sino ba namang hindi sisipaging umoo? Kitang-kita ko sa mukha ni nanay ang saya habang nagkukwento ng mga balak niyang gawin kapag meron na kaming sapat na pera. Papa Dudut, kahit sino namang anak, may ingganyong pumayag. Masaya ang nanay mo eh. Hindi ba't yun naman ang goal ng bawat anak? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-focus ako sa goal namin ni nanay na makaipon ng malaki. Una naming plano ay makapagbukas ng negosyo. Meron ng listahan si nanay ng mga balak nitong negosyo na kaya ng ipon namin. Tuwing gabi ay pinag-uusapan namin kung paano yon ma-achieve. Kakasimula pa lamang namin noon ang pag-iipon kaya alam kong medyo matatagalan pa bago namin magawa ang ibang plano namin. Hindi na ako lumustay pa ng pera para sa mga material na bagay, nagche-check na rin kami ng mga murang bahay sa probinsya. Pangarap kasi ni nanay na makabalik ng probinsya para doon na tumira. Gusto kong tuparin yon para sa kanya. Dinagdagan ko na rin ang ibang sugar mommy ko at merong yung mga nakilala ko online. Sapat na sa kanila na hinaharot ko sila at pinapadalhan ng mga masiselan na mga pictures. Kumagat na rin po ako sa mga ganap online para sa mga bakla. Nagpapadala din po ako ng mga pictures na masiselan sa kanila. At dahil doon ay mas nadagdagan pa ang kinikita ko. Pero syempre hindi ko pinabayaan ang dalawang main matronas ko, sina Deli at Marcia. Higit sa lahat ay sila ang pinaka
makakatulong sa akin para sa mga pangarap namin ni nanay. Kaya naman ginalingan ko sa kanila lalo. Lahat ng gusto nila dapat ay sundin ko. Paulo, tumawag ka nga ulit sa reception ng puwisit na motel na to. Ang init. Hindi pa ba magagawa ang aircon nila? Ayoko ng electric fan lang. Kakatawag ko lang, di ba? Baka magalit naman na sa atin yung nasa reception. Baka makulitan na sa atin, mas lalo pang i-delay yung pag-aayos nitong aircon na to. Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit dito mo pa napiling mag-check-in. Afford ko naman ang magbayad ng mamahaling hotel. Bakit sa motel pa na to ang gusto mo? Kaysa naman mapunta sa hotel yung pera mo, di ba? Sa akin mo na lang ibigay. Panigurado namang mag-e-enjoy ka sa akin ngayon. Pang 5-star review ang galawan ko mamaya, abang ka lang. Ikaw talaga? Dinadaan mo ako palagi sa ganyan, ha? Ikaw lang tong nakapagpapapayag sa akin na humiga sa kama ng cheap na motel na to. Hindi ako sanay sa ganito. Kaya dapat bumawi ka sa akin ng matindi. Akong bahala. Kailan ba naman kita binigot, di ba? Ano bang gusto mong bilhin, ha? Bagong sapatos? Bagong cellphone ba? Perahin mo na lang. Cash talaga kailangan ko. Teka. Tumatawag si nanay. Teka lang ha. Sagutin ko muna sa labas, ha? Ay, bakit kailangan mo pang lumabas, Paolo baby boy? Dito ka na lang. Huwag mo akong iwan dito. Baka papakin ako ng mga lamok dito. Ay! Mahina kasi signal dito sa loob eh. Sa labas malakas. Saglit lang to ha. Saka dadaan na lang din ako sa reception para i-follow up yung sa aircon natin, ha? Sige na nga. Para hindi naman tayo maging pawisan mamaya kapag nagharutan na. Basta good girl ka dyan, ha? O sige na. Sagutin ko lang tong tawag ni nanay. Diyan ka lang. Pagbalik ko, dapat ready ka na. Opo, sir. Hello, Deli? Napatawag ka? Kanina pa kita tinitext, hindi ka nagre-reply. Nako, sorry. Kasama ko kasi si nanay eh. Nagluluto kami. May balita na ba dun sa pinapaayos kong permit para sa negosyo ni nanay? Kaya nga ako tumawag sa'yo. Ayos na yon. Pumunta ka na lang bukas sa opisina ko. Pag-usapan natin yung mga kailangan yung ipasa. Ako na lahat ang mag-aasikaso nun. Yes! Hulog ka talaga ng langit, Deli! Salamat ha! Ay, thank you. May ka pa yung tono? Alam ko. Akong bahala sa'yo. Gusto mo ba sa office natin gawin? Bakit pa ba kita papupuntahin ng opisina ko kung hindi ko rin gustong gawin ng alam mo na? Akong bahala. Bawing-bawi ka sa tulong mo sa akin. Oh, sige na. Babalikan ko na si nanay. Magluluto pa kasi kami ng ulam eh. Usap na lang tayo bukas, ha? Good night. Bye. Ibang klase talaga si Deli. Daming tulong sa akin. Pero teka, unahin ko muna tong si Marcia. Marcia? Ready ka na ba? Eto na ako. Totoo po ang sinabi ko kay Marcia. Wala akong girlfriend, puro sugar mommy, oo. Pero yung karelasyon talaga ay wala. Ayoko. Sakit lamang yon ng ulo. At saka ayokong gumagastos para sa iba. Maliban kay nanay at sa akin. Madamot ako sa ibang tao. Parang hindi ko kayang i-share ang mga kinikita ko sa ibang tao. Kahit nga maraming babae ang lumalapit sa akin para magpapansin, para magpakita ng interes. Pero hindi ko talaga sila trip dahil alam kong wala naman akong mapapala sa kanila. Saka sa pagdaan ng panahon ay natuto na ako maging praktikal, papadudot.
Alam kong pera ang dapat mangibabaw sa lahat. Kung hindi naman yon maibibigay sa akin ng isang babae, wala siyang magiging puwang sa buhay ko. Pangarap at sinanay lang ang pinagkakaabalahan ko sa lahat. Sa pagdaan pa ng mga buwan sa tulong ng mga sugar mommy ko ay malaki nga ang naipon namin ni nanay. Hindi na rin problema mga permit sa negosyo at sa mga tatangkilik dito. Dahil bahala na raw si Deli doon. Yun talaga ang nagustuhan ko kay Deli. Hindi man siya kasing galante ni Marcia pero gusto niya akong maging wais sa pag-handle sa pera. Siya pa nga itong tumutulong sa akin para makaipon pa ng mas maayos. Hanggang isang araw. Oh, Nay. Nay, okay lang po kayo? Anak! Nay, ano bang nangyayari? May masakit ba sa inyo? Bakit? May namatay po ba? Anak! Huwag kang magagalit, ha? Kinakabahan naman ako sa inyo, Nay. Ano po ba yun? Sabihin nyo na. Anak! May boyfriend ako. Boyfriend? O ano ngayon? Hindi ka ba nabigla? Nako, Nay. Bakit pa ako mabibigla? Pinaganda nga kita ng pinaganda, di ba? Dextrose mo na ang glutat, puro ka makeup. Bakit pa ako mabibigla na nakabingwit ka ng boyfriend? Kayo naman, no? Yan ba ang sa tingin mo, ikagagalit ko? Walang problema sa akin kung may boyfriend ka na, Nay. Matagal na rin naman nung iniwan tayo ni tatay eh. Deserve niyong magkaroon ng bagong lalaki na magmamahal sa inyo. Mas bata siya sa akin, Paolo. Halos kaedaran mo. Sugar mommy daw niya ako. Ano? Sugar mommy? Ikaw, Nay? Iyon bang sinusustentuhan ko kapalit Oo, Nay. Oo, alam kong ibig sabihin nun. Bakit? Saan? Sino? Pinakilala lang naman sa akin ng isang kazumba ko. Uso naman daw. Tsaka, sayang. Nay, ano? Nalulungkot ako eh. Naiinggit ako dun sa iba. Meron silang kasama. Kaya ayun, pumatol ako. Nag-aabot ako kaya lang. Napasobra yung pagmamahal ko sa kanya kaya binigay ko lahat. Ano? Nay, anong ibig niyo sabihin dyan? Huwag niyo sabihin... Kung iniisip mo, binigay ko sa kanya lahat ng ipon natin. Hindi ka nagkakamali. Tama ka. Nay! Naawa kasi ako sa kanya, anak. Sabi niya, kailangan ng pang-ospital ng tatay niya kasi may cancer daw. Kaya nagbigay ako. Konti lang naman. Kailangan lang daw ng pang-dextrose. Tapos sumunod, yung nanay naman daw niya yung may cancer. Di nagbigay ulit ako. Tapos sumunod, yung kapatid naman niya yung may cancer. Ganun ba? Oo. Nasa lahi raw nila, kaya binigay ko lahat ng ipon natin para gumaling silang lahat. Nay, bakit naniwala ka sa ganun? Kasi sabi niya babayaran naman daw niya ako eh. Sa tingin ninyo, babayaran niya talaga yun? Hindi. Kasi binlock niya na ako sa lahat ng social media niya, pati yung sa cellphone number niya. Hindi ko na rin alam kung saan siya nakatira talaga kasi hindi naman pala totoo yung binigay niyang address sa akin. Anak, huwag ka magalit sa akin ha, please. Paano hindi ako magagalit? Pinaghirapan ko lahat ng inaabot ko sa inyo. Tapos malalaman ko, binigay nyo lang pala sa ibang tao? Ang lakas ng loob yung problemahin ng problema niya pero hindi nyo inisip yung naging paghihirap ko. Anak! Mamaya na tayo mag-usap, Nay. Baka magdilim pa yung paningin ko eh. Aalis muna ako. Uuwi na lang ako. Pagkaya ko na kayong harapin ulit.
Papadudot, muntikan ko nang aminin noon kay nanay ang tungkol sa pagiging sugar baby ko. Para maintindihan niya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko para lamang kumita ng pera. Para lamang makapag-ipon kaming dalawa. Pero itinikom ko na lamang ang bibig ko. Masyado nang maraming nangyari at baka mas lalo pang sumama ang loob ni nanay kapag nalaman niya ang katotohanan. Nagpatuloy ako sa aking buhay at kinausap si Deli para humingi ng tulong para makahanap ng paraan na matunton ng sugar baby ng nanay ko. Para lamang mabawi ko naman kahit kalahati sana ng pera na ibinigay ni nanay sa kanya. Naging malabo na rin na mahanap namin dahil si nanay mismo ay ayaw nang makaharap pa ang lalaking yon. Ipagpasa Diyos na lang daw namin ang lahat para sa mga ganong tao na nanggagamit ng kapwa nila para sa pera. Bigla naman akong kinabahan dahil tulad ng lalaking yon ay namimera din ako ng iba. Pinabayaan ko na nga lang din, Papa Dudut. Siguro'y yun na rin ang karma ko dahil sa mga penerahan kong matatanda. Pero hindi naman ibig sabihin ay hihinto na ako sa kalakaran. Ang pagiging sugar baby lang ang alam kong paraan para mabuhay kami ni nanay at makabawi ulit. Papadudot, nagpatuloy ako sa ganong buhay. Nagsimula ulit kaming mag-ipon. Ang mahalaga na lamang sa ngayon ay natuto na si nanay at nangako na siyang hindi na ulit magpapahulog sa isang sugar baby o baby boy. Maraming pong salamat sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Paulo. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.